kag welcome sa luwat sa Kapi at Issue TV program, Facebook Live program, second portion, diri sa matahong nga Hotel de Rio. Subong nga daw sa Sabado, Mayo 30, 2026. Kag sa ato second portion, bilahan kita nga nanging bisita si Mr. Lord Byron Turing-Cario. Ini siya sa Office of Assistant Secretary Marcos Lacanilaw. Amo man ang LTO Chief sa Ilog nga Pilipinas. Kag kung ninyo maduluman, ini si Sir Lord Byron Turing-Cario is a former Regional Director sa Office of Civil Defense Region 8 dito sa Eastern Visayas. But before ita, magasugod sa atong pamangkot sa atong bisita, ihatag ka ng mikropono sa atong house, Mr. Peter Emilia. Okay, thank you, Francis. Palayo na kay Damang Kaula sa bunga. Dua ka Regional Director, gaulat ko ng tao. Ang check dito sa mga offices sa mga register, gaulat ko ng tao. Gusto makilala, kaya makita ang atong bisita. Palayo na, Francis. Okay, una daw na pamangkot. Bilang... May dali na, Francis. Taga-tangan si Lord Byron. Allow me to call you, sir. Sa iyang greetings sa itong viewers. Good morning, Sir Peter, Sir Francis. Thank you for having me in your show today. We're very honored to be part of this program and to be given a slot to convey also the direction of the Land Transportation Office and the key project of our chief, si Asik Marcos Lacanilaw. Thank you, sir. Good morning to everybody. Okay, Mr. Byron, kamusta na ang mga national program, national policy sa LTO sa Ilog nga Pilipinas? Thank you, sir, for that question. Basically, si Asik Marcos Lacanilaw was the 7-point agenda, the top of which is makita naman natin sa iyang anti-corruption campaign, which since the start of taking over sa LTO, around 56 both regular, appointed, and job order personnel ang nakakas sa LTO. So, si Chief natin, si Asik Marcos Lacanilaw, is very sincere in his anti-corruption campaign, anti-fixer campaign, and we see that with the results. We also see na one of his thrust is also to improve the system of LTO. So last October, nag-launch man kita sa ginatawag natin ng alignment through the OGSM or the Objective Goals, Strategies and Measures, in which nakascade natin from the Office of the Assistant Secretary down to the regional office, down to the district offices, ang atong mga goals now, and these are being measured. So, everything is transparent and everything is being graded, kumbaga, where we are now and where we want to go. Okay, sir. There is a LTO Region 6 under the leadership ni LTO RD Atty. Didier Guzman, Assistant LTO RD, si Tim Kundo. Malamo sa mga plano nga magabutang sa mga field offices ang LTO kada distrito ka mga banwa-banwa din sa Bidog Region 6. Ang bago, igabutang nila amo ang LTO field office sa Bidog District, tungahan nila ang mga takliyo kag ibutang na sa bato sa San Dionisio, Iloilo. Yes, sir. No? Thank you for that, Sir Francis. Actually, Region 6 is one of the highest in terms of operations, in terms of anti-coloring drive, and we want to commend also si RD Didoy and ARD Jack for achieving this. It's not, kumbaga, Region 6 is also a benchmark. No? Last couple of weeks ago, nag-launch kita sa scholarship program. So, dili naman gin-launch sa Region 6.
And madaming government, private, as you've said, or even if you're into politics, si Asik Marcos see to it that we implement the law equally and that everybody gets a fair chance to explain their side before anything. Klaro man, no, we have some landmark cases, like for example, ang kay auto-blogger natin na si James Deacon. We also have what happened sa, I think, a couple of months ago dito sa brother ni Pokwang, no? So, as you can see, we're implementing properly yung mga regulations. Just last week, we even show cause an LTO vehicle that was photographing properly parked, no? So, wala kami may ginapili and wala nang maayusubong that we are implementing all the rules properly, no? Because we even show cause yung pag-swerve sa PNP vehicle, as you could recall, na nag-swerve from one side going to the bus lane in EDSA, we even show cause that. So, ang gusto lang yun ni Asik Marcos is to bring LTO closer to the people and to see to it that everybody is protected kung may road rage. Kaya iyang mindset niya is that ang driver's license is not a right, it is a privilege. And as a privilege, it is our responsibility as a cardholder to ensure na hindi na mapusuhan man. Okay, Mr. Byron, bilang alakad lang sa opisina ni Assistant Secretary Marcos na kanila, ang LGU Chief, ano ba ang mga main function mo na? Ano yung ang mga trabaho mo na sa dyan sa ito na LGU Chief na kanila? Thank you for that, sir. Actually, I was with Asik Marcos before sa OCD, and when he transferred to LTO, he asked me if kung pwede kong maka-transfer man to LTO. Basically, is to support kung whatever directives ang ginadagdag sa ating LTO chief, and kung whatever mga kinala niya na patutukan na programa. So basically, that's my function for now with the OASA. Kag may mga balita kita sa LTO nga arakadra sa opisina ni LTO Chief para kanila is a big factor sa pagbulig ni sa LTO Region 6. Takugin ko na agad na bulig mo sa LTO Region 6 kaya especially sa financial na mga aspecto at din sa LTO Region 6. Well, first of all, siyempre malapit sa atong Balansyago ng region natin, no? But beside of all that, the region is very deserving naman with the assistance from central office. As we could see naman with the number of operations sa Coloro, makita natin, as you've seen in the past few months, biskang kami na, aring atong mga enforcers sa dalan, kapainit, kapaulan. So kami, we're just reinforcing also yung mga performers that we will support also kung very active sila. Of course, it's our obligation also to ensure that what is required or what is needed is being provided for sa region para ma-perform nilang ilaman. Okay, kami na ngayon mga taga-LTO na naglantaw sa buong kay Mr. Byron, no? Good morning kay LTO RD sa Region 6, Atty. Didoy Guzman, kay LTO RD sa Ginaya, Dikudno, at the same time, ERD sa LTO Region 6, kay Mr. Eric Utaydi sa LTO at King, kay Ma'am Ruby Atlutan sa LTO San Carlos City, nga kailangan tawagin sumong kay Mr. Byron, na nasay sa opisina ni LTO Chief Asik Marcos na kanila. Nung Peter. Lawagan. Magkakarumali pa tayo. Mga Pugit, agalan kagigil sa meron. Good morning kay Sinkin, kay Frankie Ruel, kay Rex Sigura, kay Roming Erasmo, kay Susit Brunda, kay Ma'am Florence Quirol sa Toronto, Canada. Utol niya siya ni General Cipriano Quirol, kag ni General Vidal Quirol. Kay Ma'am Lia Goles, good morning gate. Sa akong classmate, Ruel Cepida, kay Silis Roberto, kay Alan Dudoy Saliban, kay Carmel Garcia, kay Art Casas, kay Susa
Rio. And also good morning man kay Barangay Kapitan James Colom kag sa kay Uswag Ilonggo Congressman Jodoa ang kampiyon sa serbisyo. Kag good morning man kay Boss Dun Ponsokan ang nagiya sa Makaong nga Hotel de Rio. No, Peter? Sa ato nga bisita, kapasalamat kita nga na di pala ang ato nga region, Lumudilo, no? Ang pagdumala sa ato ni Director Dre, ato ni Dido Induspan, kagdubong sa inayar, kay Sir Chick Conlo. Pasalamatan din kita nga kitang Lumudilo dire, kadire nga sugod ang brilliant ideas na gina-apply kag natuman ang ginapangayok ni Yusek Lacanilaw to bring the LTO closer to the people. Kabalo kayo ni Juan, ang taga-regional director ni accommodating ini sa media. Dahil na ito mga banan ang katapos sa sulod kahit sa ilang trabaho tungkol sila operasyon. Now, because of this, may maaaral namin sa mga salapay sa malapakan ng mga lakok mo ng mga tao mo. Hindi ko makaabot na sa inyo mo. Do you think mapati ka mo kung po sisa kita na siguro? Kaya ang inyo nga, ang inyo lang ang inclination sila. Siguro mapindi ka mo sa inyo tao na nakita nila sa bisyo. Kasi mo bilang. Thank you, Sir Peter. No? Yes, ang sabat nila in short answer. But the long answer is, of course, si Asek Marcos really gets to know his people, and basta aral lang sa insakto, he will stand by his people. Ako personal ko na-experience siya, wala gidyang buya no, nga ito nga LTO chief. Basta aral lang sa insakto. At the same time, if you violate the law, bistan amigo niya pa ka, but if you violate the law, hindi naman ka pagsamo. Basta sa insakto lang. Amo man ang atong direction sa atong LTH. So, bro, sila nga naman ang slogan, pero wala man inoy. Wala yun, sir. Ako yung mga sakyan nila yung pound. Kung may violation, kung kadali sa ito, influential ito mo. Ang tagiya ka mo, pero ka naman sa politika sa Pilipinas, magdalagan sa inyo, di ka mga tupas yung mga reklamo, ano pa yun? Well, of course, sir, we will also give them the venue to respond. But again, the decision will be based on our current rules, current guidelines, and if may violation siya, ang ato lang siguro mabulik is to maayos at masettle as soon as possible in ang mga violations niya. Okay. Yung mga bagay, As soon as ma-research ko lang, I'll get back on that operational question. kaya ang sa pagkulang ba takaran sa nagapian ko, when you apply for student permit ko lang, going to non-pro or professional, kagit, seminar kagit kami actual gitlang driving lesson. So may pinaka, ano ka kung nabayaran nila sa naman? Bali sir, maayo diri sa ato, no, the LTO gives the TDC, theoretical driving course, for free, first set number, no? And then after that, they will undergo medical, and then they will pay for the student permit, and then only then mag-proceed sila sa practical driving course. And after the practical driving course, ang muna na makakuha sila sa ilang lisensya, provided that mapas nila ang ginaayos sa buksang LTO ang mga PDEC. No? PDEC is Practical Driving Examination Center. So, doon parehas din sa US na pag-graduate mo sa driving, practical driving course sa driving school, you undergo this test. We are pushing for this para to ensure again na ang graduate sa driving school, kamalugin mag-drive properly, kita mo natin, damo pagyapon kita sa mga kamote drivers sa dalan. So this is what PDEC is trying to achieve by having this examination center under
and then evaluation ng LTO personnel kung makapasa ang halin sa driving school na matagaan sila ng license. Sa financial aid sa ating mga regional offices, doon ay siyempre lang tao, Mr. Ricardo, kaya tiara ka na dahil kaya tayo sa doon kamutan ni Yusik na kanilang mapos bilay ang pag-atak sa financial support sa doon ka region. Compare mo sa iba niya wala. Kung wala, ilang kayo kamo ka nakamban na daw mo din niya nga ito yung doon ka regional office eh. Wala ba problema sa funding? Well, overall, sir, no, sad to say that LTO overall, may shortfall kita sa budgetary request natin for GAA 2026. Not all of our requests was funded, so may ara kita shortfall of around, I think, mga, if I'm not mistaken, mga 2 to 6 billion na shortfall. But on our end, we are trying to maximize whatever ang grant sa aton sa current GAA by streamlining, by collaborating. Like for example, we recently collaborated with the ICT. So we were able to get 256 million from the ICT for the document tracking system. So with that amount, we were able to realign the budget for that para mabuhos natin sa atong mga regional offices, sa atong mga flagship programs. So ang unang among ginaula sa po, we're trying to collab, to partner with other government agencies para ma-maximize natin ang atong budget. And also, we are constantly assessing which programs ang mga hindi na needed or which programs ang pwede natin mabuhinan sa budget so that we could have what we call yung SETO, support to operations na funding. So, this is the first time actually na under the leadership of Asset Lacanilaw that the LTO has a management reserve. Prior to him, wala kita sa ginagawang na management reserve. So, what that means is kung may problema ang mga regions, magka-shortfall, ayaman kita pangitan sa budget. But with what we did is we were able to establish a management reserve. It's not much, but we were able to pull some. So para kung may mga kinlanlan ang regions or may mga programa kita ng flagship programs na kinlanlan puntuhan, may ara kita makukutan ng budget. Kaya pa, kinalita natin na LTO is one of the income generating agencies sa gobyerno. Kasi di man mabutas ko, kaya depende sa pagpaloob. Thank you, Sir Peter. No, actually, LTO is, I think, rank number 3 in terms of income generation for the government. Unfortunately, what we collect, we don't hold. So, kasi, amo muna for the information of everybody, the fees we collect goes directly to Treasury. So, income lang kami, but we're providing to the Treasury. That's why LTO is still reliant on whatever allocation is provided for in Any Joe, good morning, Ed. Kagari Pagid, kay Ma'am Florence Tirol from Toronto, Canada, kay Ma'am Ria Goles, Celia Roberto, Bergman Vargas, kay June Inak sa DPWH, Iloilo City District Engineering Office, sa Congressman kay Ruel Cepeda, kay Bones Florentine, kay Leandro Alihanya, kay Rubin Habana, kay Susita Bruta, kay Ma'am Ruby Anduta sa LTO San Carlos City, Ma'am Ruby Anduta, LTO Chief sa San Carlos City, Negros Occidental. And also good morning kay Retired General Police General Ray Rapal, na subong Board of Director sa Manila Polytechnic to sa Metro Manila. Kay Rex Malpi, good morning. Nang Peter? Ulsa itong sa radio ba? Sa state sa Sipo. Kaya taon siguro sa ramo ko ang LC sa Pupuling. Inoy-inoy Atelier. Ricoberto. Sa biyahe niya sa US Kaman, balang ko, biyahe ka. Diyan yung nagdat, no? Yung biyahe si Siman ang siya.
Kaya sa itong mga nakupot sa media, Francis Gain Masco sa Radyo Mercado. Well, sa subong rank number 3 ang Region 6 sa income generating. Income generating region. Sa number 1 surely natural din man ang national capital region. Pero sa mismo sa ato ng mga service vehicle sa ato ng region, na kung na-provide ang blastas ang ilakin ang lalong na kumplito. Thank you, Sir Peter. No? One of the goals in NAMO under the current LTO chief is mag-ano kita sa refleeting. Basically, technically, it's not refleeting, but enhance enforcement of the seatbelt law. So we're trying to access what we call the seatbelt fund. We have a request of around 36 electric vehicles. So, amo na initial, and then another 25 from our savings from the realignment from what I said sa document tracking system with the ICT. So with those, we are projecting to have around 18 new pick-up, 36 new EVs, plus another 25. Ang goal na nila is matungangan ang ating mga mobility assets sa region. We're targeting to add one pick-up for each region from the seatbelt law. And ang mga other vehicles natin dito from NCI Manila, i-cascade natin diri sa mga regions. And then ang atin dito sa Manila will be purely electric vehicles. Kaya ang logic naman nila is ang infrastructure for EVs is more prepared sa NCR than diri sa mga regional offices natin. So, we'll be sending ang mga existing natin dito nga like hybrids o existing pickups to the regional offices also to augment aside from the new acquisitions natin. Francis, Sir, ang Negros Island region, bagulang i-create. So, pag pumatugin rin ang LTO, NIR, si Dalong ni RDG Kunlo, kamusta na ba ang suporta sa LTO Central Office sa pag-i-create na LTO NIR? Nabi lagi nga wala pa ito sila sa regional office at nag-opisina sa temporary sa LTO Bacolod City dito sa may Mansilingan Highway. Thank you, sir. Basically, you're right, wala sa 2026 wala pa funding ang ating NIR region. So, as of now, ang funding sina is both coming from Region 6 and Region 7 anay para ma-augment anay ang operational costs ng NIR. But I think knowing RDJEC, hindi mo naman siya pahuway na makakita pa sa other mga sources and other collabs na maka-establish sa regional office sa Bacolod City. Okay, makrato na to lang, no? Kaya nalinya na gulong budget para sa LTO NIR na kay RDG Kunlo. Asa ang lusot ng pamakotos? Ang LTO, wala sa labot ng reshuffling sa ilaman tinawo sa film. From RD, ERD, sa mga LTO chief sa mga probinsya. Actually, si Region 6, again, kudos to RD Didoy, no? Region 6 actually was one of the first that complied with the order of our LTO chief na gusto niya may movement, not for anything but also to ensure na wala sa too much familiarity. So, Region 6, as you could see, is very active in terms of movement of personnel. And si ASEC Marcos naman is very supportive kung anong decision sa mga regional directors niya when it comes to the movement of the district offices. As for the movement sa RDs, so far, no, wala pa man.
But of course, may mga gina-establish kita. Isa ka pet project natin is to improve on the law enforcement service of LTO. So, damo na subong in the pipeline, like procurement of bagong mga service firearms, training, uniforms and equipment for our law enforcement service. Because we want to professionalize ini aton mga law enforcers sa LTO. And at the same time, we have experience kasi nga, they do serve high-risk stops, no? For example, nag-stop sila, one incident in Manila, nag-stop sila sa kolorong na vehicle na may Chinese na sakay nga ang driver may bitbit na firearms. So, may lang wala insidente, pero what happens sa mga enforcers natin kung hindi sila fully equipped, fully capacitated. So, that is one of the priority projects of our LTO chief na makapacitate ng ating law enforcement service, matagal sila equipment, service firearms, training, para to better enforce ang ating mga laws in the roads. Ang isa ka mga problema nga nakita natin sa LTO Region 6, pinagin sa mga LTO offices sa probinsya sa Panay, inibigay kakulang sa patrol vehicles nga gamiton sa aton special law enforcement unit ang mga pangdakot sa ang law enforcement arms sa LTO. Doon kulang yun yung patrol car, sir, diri sa mga LTO offices sa Panaenan. Tama sir, no? Actually, ganyan mo ako kay Sir Peter na shortfall kita nationwide in terms of patrol vehicle. But we are trying to tap, for the first time, we are trying to tap the seatbelt law fund. Because seatbelt law fund, you could only tap this for the enforcement of the seatbelt law. So, currently, ang pundo nato dire, pero for the past years, walang siya properly na-access. So, we are trying to access this para makuha nato ng pundo, para makadugang kita sa mga patrol vehicles, para ma-enforce nato ng seatbelt law, para makapacitate nato ng law enforcement service. Just like Philippine National Police, Brazil, no pwede sila kabakal sa mga bago brand ng mga police vehicles. Kung hindi ka niyan sila national funds ang PNP, daw buling hindi sa mga LTO, governor, congressman, mayors, etc. na sila kabakal patrol car sa PNP, kaya atagin na sa mga police station. May kuman na inisir sa LTO, maka-accept ng lamang mo sa donation buling sa LTO, sa probinsya, syudad, o kung ano, in terms of patrol car services. Actually, yes, Sir Francis, no, we will be very happy to accept any help from our partners, not only from the LGUs, but also from other NGAs. So, for example, the Philippine Army is giving LTO to 6x and 1KM 450, and we're very happy for the Philippine Army for that. I think PCSO will also be giving us 2 patient transport vehicles, so we're very happy for that. Kung ano ang bulig sa ating mga partners, no, very happy ng LTO to receive that because as you know, of course, we have some budgetary constraint and we are still trying to access ang seatbelt fund natin para matabangan ng ating mga patrol vehicles. Ang kursa kung madayon ini nga Philippine Army mga-atasang kinay, ang PCSO mga-atasang emergency vehicles. Kaya kung alakada sa pisina ni LTO Chief na kanila, siyempre priority mo, iatan man diri sa LTO Region 6. Well, that is the goal. We want to expand really. But I think the target for Region 6 is madungangan natin ang ilang mga pick-ups diri, ang ilang service vehicle. Ang sa Army ito, mga 6x daw, we will be trying to reserve it for mga HADR natin operation or humanitarian operation in terms may baha, may mga wala, may mga tawag sila, may mga strikes, so may
high volume, high capacity na vehicle. But rest assured for the regions, we are trying to work out once we have the go ahead from BBM to procure, because we're just trying to comply with the requirements for the authority to procure from BBM. Once that is approved, definitely the numbers of vehicles, not only for Region 6 but in all regions, will increase. Salamat, Peter. Manamyaw kita na yun, Peter. No? Good morning, Luan, sa taga-lantang sumusakot kay Dutz Sierra, kay June Inak, kay Jerlyn Amante, kay Sarah Aluba, kay Noynoy Selvi Ricafuerto, kay Susing Garganera King, kay Police Major Sergi Bagod de Lima, ang ato IPPO Drug Enforcement Unit Chief, kay Denmark Swede, kay Mr. Herbert Igos, ang Daily Guardian Newspaper. Good morning man kay former Pututat SP, Grace Parillo Lim. Good morning man kay Mr. Francisco Sok Abonado, kag isa-isama ng Tukamidya, si Francis Gahim Basco. Good morning, no Peter. Also to Judge Visitation and Jasper Interna. Lord Byron, nakita natin diri sa region. Grabe, pagdayo mo, congratulations, RT Tigoy, Iluspan. Sikat-sikat tutuloy sa nasyonal. Sa Diyos mga din, hindi ka naman tumigin pa interview, ito hindi na umaintindihan pa. Anyway, si Francis Balak siya. Ang pagkakatatis mo kay Lord Byron, ang LTO is also providing law enforcement people sa LTFRB. Why sila mo? Do you have any plan to outdoor personnel sa law enforcement? Yes, Sir Peter. No? Actually, one of our goals is to expand the number of enforcers. We are also planning not only expand but also capacitate the mga enforcers, not only through training, through equipment, and through service firearms. No? They're putting their lives also at risk. One of the first siguro namin is to start, we're planning to establish a special operation task group that will be able to augment ang mga regional offices natin. So for example, may operations and then kung abalang naman na medyo challenge ang number of personnel natin on a specific region, we could send this more trained personnel or medyo nakakuha sa advanced training ng mga personnel para mag-augment sa region sa mga operations nila. Sabi to enhance sabi sa trabaho sa mga taga-LTO, inibla mga dealer sa mga sakyan. Pero sa especially sa motorsiklo, no? Motorcycle, kaya dapat nagpakal sa motorcycle, kasi less ang gasto sa gasolina. Pero, sa una, problema nato na pagkawasan plaka. Like, hindi ba lang dapat ini mga dealer? Kaya antes mga atag sa original ng release na sa certificate, registration certificate, dapat po na lang plaka nila. Tama sa actually, si Chief nato napagawa last week sa memo requiring the dealers to register within, I think, 7 days. Because the practice before, na kadugayan magwa sa aton mga plaka is ginatingog sa mga dealers before submitting to LTO. So, ang muna kong gisagabak lang na Sir Peter na 1 month and then bago pa lang nila i-submit sa LTO. So, I think with the new memo from our chief, this would be addressed and minimized. Dapat within a specific time frame, ma-register and ma-submit na sa LTO ang mga kinalaman ng dokumento. Sa pagkita, nakita tadi ang mga plaka lang raan na daw dilapidated lang, hindi mo naman sinyan, ginagamit pa. So may mga cases sa mga mabungguan, nagagawang usahin, tinrahan natin, wala ka idea.
You need not to impose a new regulation about these people. Well, timing kita sa Peter ng mga pamangkot, no? Actually, you could trade in yung old plates, sa mga green plates nyo. Trade it in to LTO, kay base ara na lang inyong replacement plate. Ang baguna nga black and white plate natin. So, you could go to your nearest DO para ma-check yung availability sa plate nyo kung ara na and pwede nyo na makuha. Again, damo na nga ara, wala lang na-claim. So, kung gusto nyo, just go to your nearest district offices and inquire kung ara na inyong replacement na plate na bangko. Sa pagpapakalkula sa NIR, mapisan ng register ba sa San Carlos City. Gagawa sila kato sa mga munisipyo, bringing this plate sa ila. Tapos panawag ka pangatag sa natugdan ng ilang plaka. Ang may additional burden na sila pero bilipin. So makita natin, kaya dapat para mawin ang trabaho sa LTO, ang mga car dealers, dapat i-ano na nila sa Ostoprano. Paristo lang sila para nga pagka at least ma-release nila ang mga original na registration certificate, may plaka na ang buyer nila. So additional report sa ito ng mga law enforcers na pero kay Reyes, kinagalang nga ba, yung ka mong mga pusil ka nga, hindi na mag-trade rapid, malabasing. Tagtagaan na yung Northern Law, kasi na Denmark sa Australian eh. Hero Pangalutski, Hero Pangalutski, Pindon, Alibag. Rosie Stratman is from Germany. The program bertahan itu ni. Kau kali sincere ya pergi din na lawat sa LTO ni kababudayan. Bilikan dengan nila. May masas timo na. Pero sa aton sa mga ginadula naton Lord Byron, natawag mga fixers. Nagdamo na ang pinapali ni Sigon si aton na bagong RD. Ang sa pagkano problema naton, may mga smoke test. Gina-compare na so, gina-apply nila so. Yes or no? That is still one of the requirements for us to properly register the vehicle. And ang standard sa atong achieve is dapat wala na appearance. Dapat physically present